Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Narito ang ilan sa mga maiinit na balita ngayong araw. Eto, ikinagulat ng publiko ang naging pag-amin ni former Executive Secretary Lucas Bersamin matapos sabihing hindi siya nagbitiw sa pwesto. Taliwas sa naging pahayag ni Jose Claire Castro na voluntaryong nagbitiw si Bersamin dahil sa delikadesa. Kahapon, isiniwalat ni Bersamin na walang katotohanan ang pahayag ni Claire Castro. Ibinunyag ni Bersamin na kusa siyang pinaalis sa pwesto at ang nag-utos daw di umano ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. mismo. Dagdag pa ni Bersamin na wala siyang alam sa 100 billion budget insertion. Naku po, naloko na. Mukhang nagkakabuking na kabayan kung sino talaga ang mastermind sa kaguluhang ito na nagmanipula sa pera ng taong bayan. Close friend of mine, at least as far as I know, we have in the morning mga siguro before 12 o'clock. Tell me I am believe as executive secretary, exit na ako. So sabi ko, walang problema yan. I will accept that I'm only serving at the pleasure of the President. Ito mga kabayan, posibleng mauwi sa impeachment itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung patuloy itong mananahimik at hindi bibigyan ng pansin ang mga aligasyon laban sa kanya kaugnay sa 100 billion insertion. Ito po ay matapos ang naging pagbubunyag nitong si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico at nitong kapatid mismo nitong si PBBM na si Senator Amy Marcos. Ayon sa ilang mga congressman, dapat harapin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at dapat magpaliwanag siya dito sa usaping ito dahil nag-iinit na o nagagalit na ang taong bayan sa patuloy na pananahimik ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kung broken na yung trust ng public kay President, ay maaari pa ring tumindig yung allegation na yon. Kaya actually, ang hamon talaga natin kay President Marcos Jr. ay kailangan niyang harapin ang mga allegation na ito. Hindi po pwedeng hina-handwave, dinidismiss lang niya to. Napakabigat ng mga allegation na ito. Dapat magpatuloy at magpalalim ang Blue Ribbon Committee, ang ICI at maging ang Kongreso sa investigasyon sa mga specific na allegation na ito. Eventually, kung kinakailangan, aabot ito sa impeachment. Okay. So yan mga kababayan, ang naging pahayag ng mga congressman at sila na mismo ay talagang nagkukumbinsi sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. na huwag manatiling tahimik. Dapat magpaliwanag siya sa mga aligasyon kaugnay sa mga ibinabato sa kanya. Ano ang masasabi mo dito kabayan? Paki-comment po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Binigyan din ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na wala siyang kinalaman sa insertions na umano'y illegal na ginawa sa 2025 national budget. Kaugnay ito ng inihayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na batay sa impormasyong ibinigay ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo na nagpahiwatig umano si E.S. Bersamin ng kanyang kahandaan na asikasuhin ng 52 billion pesos mula sa 100 billion pesos na halaga ng mga insertion. Binigyan din na hindi siya nagbitiw sa pwesto kasunod ng anunsyo noong Lunes, November 17 ng Presidential Communications Office na voluntaryo siyang nagbitiw sa pwesto kasama si Budget Secretary Amena Pangandaman dahil sa delikadeza. Ayon sa dating palace official, may tumawag sa kanya noong Lunes at sinabing kinakailangan na niyang umalis sa pwesto. Bagay na hindi niya kinwestiyon dahil prerogatiboan niya ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Close friend of mine, at least as far as I know, we have in the morning mga siguro before 12 o'clock. Tell me I am believe as executive secretary, exit na ako.
So sabi ko, walang problema yan. I will accept that. So I'm only serving at the pleasure of the President. Inihain ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang House Resolution Number 488 para paimbestigahan sa kinauukulang komite ng Kamara ang mga naging pahayag ng dating kongresista na si Saldico. Ayon kay Congressman Duterte, hindi maaaring baliwalain ang mga seryosong aligasyon ng nagbitiw na si Ako Bicol Party List Representative na si Saldico. Partikular na ang umano'y direktiba sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsingit ng nasa 100 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa 2025 national budget. Gayun din ang pagtanggap umano ng kickbacks ng Pangulo at dating Speaker Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Kaya inihain ng Davao City Representative ang House Resolution Number 488 para paimbestigahan sa kinauukulang komite ng Kamara ang kontrobersyang ito. Pinuna ng dating mambabatas at dating Presidential Advisor on Political Affairs na si Jacinto Jing Paras na tila nagiging abogado at tagapagtanggol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson. Ayon kay Paras, unethical para sa chairman ng makapangyarihan Blue Ribbon Committee ang maglabas ng konklusyon kahit wala pang investigasyon kay Zaldico. At tila inabsuelto na nito ang Pangulo sa issue ng budget insertions. Ganito rin umano ang ginawang paghusga ng senador sa salaysay ni Orly Gutesa na imbis na bigyan ng halaga ang sinumpaang salaysay ay ang kredibilidad ng tao ang pinuna nito. Hamon pa ni Paras, handa raw siyang makipagdebate kay Lacson hinggil sa issue o maasa siya na ititigil na ng senador ang pagiging bias. He admitted that there was insertion, pero it's not Marcos. Pero isn't it very unethical for the chairman of Blue Ribbon Committee to prejudge the issue? Wala pa nga investigation kay Saldi, hindi pa nga napa-appear. He's already making a conclusion. Naniniwala ang ilang miyembro ng minority bloc ng Kamara na dapat harapin at magpaliwanag, hindi i-dismiss o isantabi ang mga aligasyong nasa likod ng bilyong pisong halaga ng insertion sa 2025 national budget at nakinabang sa kickback si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod ito ng mga aligasyon ng nagbitiw na Ako Bicol Party List Representative Zaldico, dating House Appropriations Panel Chairperson. Gayun din ng revelasyon ng dating Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo na ilang palace official sumano ang sangkot sa kickback scheme sa infrastructure projects ng gobyerno. Kung matindi umano ang kawalan ng tiwala ng publiko sa PBBM administration, posible itong magresulta sa impeachment case laban sa Pangulo. Kung broken na yung trust ng public kay President, ay maaari pa ring tumindig yung allegation na yon. Kaya actually, ang hamon talaga natin kay President Marcos Jr. ay kailangan niyang harapin ang mga allegation na ito. Hindi po pwedeng hina-handwave, dinidismiss lang niya to. Napakabigat ng mga allegation na ito. Dapat magpatuloy at magpalalim ang Blue Ribbon Committee, ang ICI at paging ang Kongreso sa investigasyon sa mga specific na allegation na ito. And eventually, kung kinakailangan, aabot ito sa impeachment. Kahapon, may lumabas kasi na mga fake quotes na pinasinungalingan na ng Presidential Communications Office at nirepost din ito ni First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang social media accounts kung saan sinabi nga niya na speaking of fake news, ito daw yung entertainment Pinoy style. Makikita natin dito sa peking quote card na ito na sinasabi niya na ayaw na niyang makipag-argue sa kapatid ni President Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos. Ang sinasabi niya, ito ay bilang paggalang kay dating First Lady Imelda Marcos at dahil kapatid siya ng kanyang asawa. Pero yung mga statements daw niya, fake. Kasing fake daw ng mukha niya na retokada. Pero again,
hindi raw ito totoong quote card mula kay First Lady Liza Araneta Marcos. Pero makikita rin natin na kalaunan, nag-post din itong si Senator Amy Marcos sa kanyang social media accounts wherein sinasabi naman niya na hindi siya ang nag-post ng quote card na yon, na kumbaga ay meme din niya, na sinasabi niya na tama, hindi dapat makipag-argue si First Lady sa kanya. Dapat nga ay magpasalamat pa siya kay Senadora Amy dahil ipinilit niya si First Lady kay President Bongbong Marcos kahit na magaganda ang mga ex nito. Kung tutuusin, siya daw ang pinaka-ugly at may big tummy na puno ng drugs at ng alcohol. So ito ay hindi rin naman daw totoong quote mula kay Senadora Amy, pero kasunod yan, parang meron pang pasareng si Senadora Amy dahil sinabi naman niya na mensahe niya ito sa mga matatapang, referring to the staff of Palace, mga pulis daw na nagbibigay daw sa kanya ng impormasyon tungkol nga dito sa mga illegal na droga at siniguro niyang iingatan niya ang mga ito. Jiggy.